What's up mga ma? For today's video, nandito ako sa Eureka, Hinguog. Dito ito sa Mindanao. Ginagamit ko ngayon yung Falcon 180 ko, At saka malayo pala ito. At saka di ko inakala na pagpunta namin dito mga ma, may parte pala ng daan na mahabang rocky road, So ito na yun. Galing kasi kami nag bird watching, Kasi mahilig ako mag-photograph ng birds. So ayun mga ma, kinakailangan naming dumaan dito para syempre makapunta kami sa lugar na gusto namin, na nandun yung mga wild birds na magaganda. So ito sinishare ko lang, kasi nga ito na siguro yung pinakamahabang rocky road na nadaanan ko, gamit itong Falcon 180 natin. So far mga mau, goods naman siya. Mahirap talagang daan na to kasi pababa, pataas, ganun siya. So ayan, buti na lang magdala ako ng action camera, para ma-video namin ito. Dito okay pa to eh. Pero may portion dyan sa unahan na medyo rocky road talaga siya. Sobrang steep ng daan, Buti nga na lang, di kami nahabol ng ulan dito kasi bagyo na ito eh. Yung typhoon na Uwan is papasok na ng Pilipinas itong araw na to. So buti na lang nakababa kami, saka na umulan ng malakas, Thank God. So ito mga mau, actually pababa na to mga mau, kaya nagdandahan lang ako, Kasi mabigat din yung dala namin. Hindi ako pwedeng lalakas yung speed natin, Kasi mauntog yun for sure, kasi mabigat kami. Kasi may top box pa ako eh. So ano palang update ng Falcon ko mga mau? So ito pala, nasa 6 months na ito this month. So nasa 6 months na siya. Laban pa rin, Actually goods pa rin siya. Isang trouble lang talaga yung naputulan kami ng wire, yung starter niya sa gitna, sa ilalim. So ayun, naputol talaga siya. So kaya nagpa-rescue kami doon. Pero after that, okay lang. Nasa previous video kayo, pwede nyo panoorin. So ito mga mau, naghinto kami, kasi may nakikita akong birds eh. Ganun talaga yung trip ko minsan. Pag nag-bird watching kami, humihinto ako pag may nakita kaming birds. Kasi ang hirap nyo hanapin yung mga magandang birds eh. Kaya hintuan mo talaga at saka picturean kung may time, So, di bali mga mau. At saka pangalawang trouble ng Falcon ko is ayun, ito muna, maputik mga mau. Pero hindi ako dumaan. Siyempre kasi malayo pa yung sa amin eh. Malayo pa yung lalakbayan namin, kaya nag-play safe talaga ako dito. Kahit may mga putik dyan, di ako dumadaan. Kasi nasa around 5 hours pa kami para makauwi kami ng bahay. Kaya safe lang ako dito. So di bali mga mau, yung sa engine oil pala is na-try kong mag-refill ng gumamit ng 1 liter na Shell long ride, Pero hindi naman inubos lahat kasi sabi ko sa mekaniko na 800 lang yung i-refill sa engine oil. So ayun, in-estimate niya lang na 800 ml yung na-refill niya, tapos binigay niya yung sobra sa akin. Tapos ako naman, feel ko talaga nasa 800 plus yon, or baka 900 na nga yun eh. So wala lang ako, mga ilang rides okay pa naman. At saka dumating nga yung point na yung oil is, dahil sobra siya sa 800, bumubuga na siya dun sa throttle body, which is nag-cause ng natakpan yung mga sensor natin sa Falcon. So may time na nahirapan talaga akong mag-arangkada, Wala na siyang lakas kasi nga parang hindi dumadaloy yung air or gasoline siguro dun sa throttle body kasi natakman nga ng oil. Yung ibang oil nga is pumunta dun sa
air filter ko, airbox. So ayun, na figure out ko yun, kaya nagpalinis ako ng airbox. So ayun, naging okay naman siya afterwards. Tapos paggamit ko nun, may konti na talaga siyang parang di siya umaarangkada, mga siguro thrice siguro after no nag-change oil na ako kasi sabi ko ng isang mekaniko na i-drain mo lang yan sir kasi nga parang nasubraan yan sa oil. So nilagyan ko ng 800 ml para sakto talaga siya. So ayun, mga ilang rides ko parang nahirapan siya. Siguro yung oil nandun pa kasi di namin binuksan nag-change oil lang ako, di ko talaga binuksan yung throttle body muna kasi pero nag-check engine siya nag-check engine talaga, nakita natin sa dashboard mga mau, nag-check engine siya. So ayun, mga 3 sigurong arangkada na nahihirapan siya hanggang sa nagpa-full tank ako ng Shell gas na unleaded. So siguro na lumakas na yung daloy ng gas doon sa system niya. Kaya ayun, parang naging okay na rin siya. So ayun mga mau yung experience ko sa maraming engine oil na i-refill mo dito sa motor natin. So advice ko is 800 ml lang talaga kung pwede Tsaka bilhan nyo na ng oil na medyo maganda talaga para hindi ka magsisisi sa huli So ito pala mga mau, pababa na tayo Akala ko matatapos itong video pero hindi pa kasi medyo mataas pa nga to, nasa 15 minutes pa to Ang haba nito. Yung brake ko dito mga mau is medyo uminit talaga siya. Buti na lang kasi hindi siya nag-stop talaga compare dun sa mga past experience ko na pumutok talaga yung brake. Siyempre hindi na magamit. Ayan, pababa talaga to mga mau. So dandahan lang talaga. Ang sikreto nito mga mau, magpapagilid ka lang talaga Tsaka hanapin mo yung sa daan, hanapin mo yung path kung saan yung maraming dumadaan. Kasi matitrace mo yan sa daan kung saan dumadaan yung mga motorsiklo. Yung mga gulong nila may marks naman dyan So dun mo na lang i-follow para maging safety tayo compare sa kahit saan ka na lang dadaan dyan. May mga marks naman So under construction pa to mga mau. Hopefully pagbalik namin dito is okay na talaga to. Kasi napakaganda ng lugar nila Medyo malayo lang talaga. So ayan mga mau, may nakasalubong pa ako. Bihira lang yung dumadaan dito kasi. Yan, sobrang steep niyan mga mau. Kaya dandahan lang talaga. Napupul kami pababa ng malakas kasi nga mabigat kami. So yung brake ko talagang left and right talaga yung brake ko dandahan. Ayun tignan mo nga yan kung gano'n yan kababa. Buti na lang kinaya natin. Sobrang ganda talaga dyan Ang sarap sanang magdandahan pa talaga dyan para ma-cherish yung mga views. Pero yung iniisip namin dito is yung uwan nga na typhoon is papunta na talaga dito Uulan na talaga to, may ilang oras na feel ko na Kaya sabi ko sa partner ko na bababa na talaga tayo kasi nga yung weather makikita naman natin sa sky yan So sobrang cloudy na niya. Kaya ayun, nag-decide na talaga kami na umalis ng umaga. So yun mga mau. Yung mga bato-bato dyan mahirap kung dyan ako dadaan So dito lang tayo sa path na may dumadaan talaga. Ayan. So may isa pa akong na-experience pero hindi sa Falcon yun na sobrang haba din ng rocky road na nilakbay namin. Pero 3 kami nun.
ito ako lang kami lang talaga ng partner ko. So mag-isang motor lang kami. Pero grabe din yung isa eh. Yung sa Kilawaan River. Kung i-search nyo yun sa channel ko, makikita nyo yun. Pero ito yung first na pinakamahabang rocky road putikan sa Falcon na dinaanan namin mga mga. Yan, uncut po ito. Di talaga kinat na video ito eh. Kahit nag-break kami dyan. Grabe. Kinakabahan ako dito ng konti ano. Siyempre walang rescue dito eh. Paano kami ma-rescue dito? Wala namang solid na barangay outpost. Wala namang ito sobrang steep niyan eh. Tsaka pag umulan, GG talaga, di kami makauwi niyan. Wala ring mga motor shop dito na malapit eh. Sobrang layo pa namin sa may bayan. Pero napakaganda ng view. Di ba worth it? Kahit saan na lang kami pumupunta. Buti na lang nag-succeed tayo dito ano sa rides na ito. Kaya masasabi ko minsan napakalakas talaga nitong Falcon na to eh. Pero semi off-road lang to Hindi talaga to siya yung totally pang off-road na scooter talaga. Pero kung semi off-road lang mga ganito, konting bato, okay talaga siya, malakas siya. Hindi po ako binabayaran ng Euro Motors pero ito honestly review ito. So ayan mga mau. Nagre-rest pa kami ng konti dyan kasi nagre-prepare kami ng pababa eh kasi mataas talaga siya, sobrang steep niya. Ayan na. Sabi ko kay May na tara na. Kakayanin din natin to. No choice na tayo eh. So ayan mga mau, bababa na kami. Yung brake ko dito sobrang init na talaga sa likod. Malalaman mo yan kasi hindi na ganun kahigpit yung brake. So ayan mga mau. Sobrang steep niyan. Siyempre ayaw naman natin kahit sabihin mo pwede tayong matumba dyan pero wag naman sana kasi ayaw natin matumba eh. Ayaw natin magasgas yung motor, di ba? So let's better be safe ano. So ito mga mau, malapit na talaga to sa bridge ano kung saan may sementado na daan. Ito parang na-feel ko na safe na dito eh. Kasi malapit na to. So again mga mau, thank you so much for watching no. I really appreciate it. Mag-upload pa tayo ng mga videos ng Falcon ano sa mga experience ko. Positive or negative man 'yan. Mga problema ng Falcon i-upload natin ano kasi para fair naman no. Hindi lang puro yung positive side niya. Meron naman talaga kahit anong brands ano, meron yung positive at saka negative na issue or feedback ano. So ayan mga mau, malapit na talaga tayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga mau para ma-updated kayo sa mga videos ko ano. At saka i-comment niyo na rin kung may mga tanong kayo or mag-suggest kayo ng i-content ko ano. Titignan ko naman yan eh lahat. Tsaka magre-reply naman ako. So ayun mga mau, under construction talaga to dito. Ayun. Mahaba yun mga mau. Grabe. Wala pang masyadong mga bahay talaga dito na part eh. Kasi connecting to eh. Nagko-connect to eh sa dalawang probinsya. Yung bali Misamis Oriental tsaka Bukidnon tsaka Caraga. Bali tatlo itong lugar ano yung pwedeng madaanan dito. So ayan mga mau, nakikita na natin yung semento kaya medyo parang I feel safe with this mga mau ano.
So dito pala yung waiting shed nila, may nakatambay dito no kung yung mga nagko-commute no. So pwede silang sumakay diyan. Ayun, balita ko nasa 200 pesos to 150 to 200 pesos yung fare ano per person. So mas okay talaga pag may motor ka na rin no kaysa sasakay ka araw-araw. Balikan yun eh. Ilagay natin 300 pesos to 400. Laki talaga yan eh. So again, thank you so much for watching mga Mau. I hope you enjoyed this video at may natutunan kayo. And sa mga lakad nyo, ride safe palagi. Ingat and see you on my next video mga Mau.